is certainly the playground of the rich. Nandito kasi ang ever-famous Tagaytay Highlands. Pero dapat member ka o may kakilala ka para makapasok sa loob. Kung wala, dito ka na lang sa People's Park. Kung nais mong maramdaman ang dampi ng ulap sa iyong balat. Palace in the Sky ang dating tawag dito. Ipinatayo ng Marcos family. Tsak mag-e-enjoy naman kayo kahit nagmistulang ruins na lang ang dating palasyo. But as we keep on saying again and again, Tagaytay is famous for its scenic view of the world's smallest volcano. At saan pa nga ba dito ang may pinakamagandang view? Dito lang sa Picnic Grove. 50 pesos lang ang entrance fee. Alam mo, Uma, tradisyon na yata sa mga Pilipino na talagang pumunta dito sa Picnic Grove. Dito sa Tagaytay. Wala akong kakilala na hindi nakarating dito. Alam mo, it's a nice place. Pero nung bata ako, wala siyang entrance fee. Ngayon, meron na. Yun na nga, napansin ko, 150 yung malilit na cottages. And 300 yung malalaki. Oo nga eh. Pero you know what? Okay sa akin magbayad. I'm not against naman to yung sa mga bayad. Pero ang hindi lang maganda, yung entrance, pangit. May nakita akong basura. Di ba? I mean, kung nagpapabayad kayo, please naman, ayusin nyo dahil ang buong Pilipinas, lahat ng mga bata pumupunta dito, di ba? Tapos yung mga tindahan dito, okay, may tindahan, hindi rin maayos eh. Kahit sino naman loves Tagaytay, di ba? Everyone loves Tagaytay. Oo, yeah, I like it, I like it. Okay, siyempre Tagaytay is nice, maganda view, pero sir, I got disappointed seeing this place. Meron doon nakita ko may basura. Meron yung mga laruan pambata hindi maayos ho. Oo. Sayang. Bakit ho ganyan? May ganyan na observation, but the city government is endeavoring to make it really a clean city. Ini-invite po namin kayo dito sa Tagaytay para makita po ninyo ang kagandahan ng Tagaytay. Lalo ng climate po namin, the refreshing and invigorating atmosphere, plus of course, the panorama, yung view, tingnan po ninyo, these are God-given gifts to Tagaytay para makita mo yan. Tapos, marami po kaming mga restaurant dito na lahat ng klaseng mga pagkain narito. Tapos sa mga hotel, dumadami po mga hotel dito. Dumadami din po mga bahay dito ng mga bakasyonista. Yeah, so kaya in-invite po namin kayo. Mura po mga pagkain dito, mura pong gastos dito. Dito po kayo sa Tagaytay na pumunta. Huwag na po kayong lalayo, lalo na ngayon na napakamahal ang mga... Please vote for sir! Vote for him! Pero bago ninyo isipin na puro picnic lang ang nangyayari dito, Picnic Grove has 2 exciting attractions na para lang sa mga matatapang. Gaya ni Uma Kuni. Ito ang zipline. Nakakalula man, safe naman. Nasa 200 pesos lang. Kung hindi mo trip mag-ala Superman, dun ka na lang sa cable car. 300 pesos para sa 6 katao. Alam mo, masaya pala yung ganito kahit hindi masyadong mahal. Matutuwa naman ako. You don't have to be naman mayaman para mag-enjoy dito sa Tagaytay, di ba? Kita naman yung boom natin. Okay lang. Okay lang. Ano naman ngayon? Kaysa itago namin. Oo. Abo, sabihin nila sa TV, ay, kita boom nila. Oo. Hindi sila marunong. Boom talaga. Para marinig nyo. Siyempre, hindi kami naglalapel. Malapit kami. Laki nila. At namimiss namin si Jason. Nasa kaya si Jason ngayon? Ang sabi niya sa akin, kumakain siya. Ah, talaga? Saan naman siya kumakain? Hello. Hi, how are you? I'm good. You? Feeling okay. You look good. Thank you. You too. Thank you. See you. Para naman hindi namin makalimutan ang aming nakakalulang adventure, syempre, souvenirs, kailangan meron kayo niyan, di ba? At para naman maalala nyo ang inyong kahindik-hindik na pag-zipline, pwede kayo magbayad ng 100 pesos. Meron ka ng ganyan, may kasama ng picture. Wait lang, ulitin ko. Bakit? Pati sa cable car, pwede rin kayo magkaroon ng souvenir. Dapat nangingiti, dapat pinakadaling din. Bakit? Ganun sila yun sa mga hindi sikat na TV eh. Ano? Yung mga hindi sikat na tao sa hindi sikat na TV. Sino? Ayoko sabihin.
So far, so good. After Picnic Grove, si Uma meron pang 1,192 pesos. Ako naman, may natira pang 1,092. So may karapatan kaming mag-indulge sa bulalo at tawilis. Dito nga naman sa Tagaytay, mananawa ka sa food trip. Siyempre si Panyerong Jason, hindi nagpahuli. Nagpapakabusog na naman at nagbubuhay mayaman. Sa Antonio's Grill, mga Bacolod specialties ang hinahain dito. Balik, tanong ko lang po Kuya Ricky, dito po sa Antonio's Yoyo, The Grill. Ano po yung sabihin po natin, mabili po na pagkain? Ito, chicken na sal, tsaka yung kadyos, tapos yung batchoy, tapos yung paksiw na bangus. Sa lahat po nung isa-serve nyo, sa tingin nyo po, ano po sa tingin nyo yung pagmamalaki nyo po? Yan, inasal, tsaka kadyos. Tsaka yung sisling bulalo namin. Si Jason mukhang nasobrahan na sa karne for breakfast and lunch. It's time to eat something healthier, don't you think? Kaya naman dito siya napadpad sa Sonia's Garden. Ano nyo po, Chef Linitz? Ito po, dinayo ko po talaga itong Sonia's Garden. Para lang po malaman ko kung ano po talaga dito yung pinagmamalaki nyo at kakaiba pong sinaserve po dito. Kilala kasi kami sa green salad. Kasi yung salad namin, organic. May tanong ko lang, ako, gusto ko na agad kumain, pero tanong ko muna po kung magkano po yung presyo niya. 610. 610? Pero social naman. Yes. Social naman. Tapos kita nyo naman, lugar. At eat all you can. At ang pinaka-importante, ang kakainin nyo, healthy. Healthy po. Ito nga po, nabanggit nyo po sa akin, na gulay dito tanim. Tapos bakit po siya may mga petal sa bulaklak po? Ano po mga bulaklak po to? Ito, na-stores yung flower. Kinakain talaga kahit yung dahon niya. Okay. Ito Ito naman naman po. yung bulaklak ng red clover, bulaklak nito. Testing nga po. Pag nilagyan mo ng dressing namin yung aming Sonia Super Secret Salad Dressing. Ang haba naman po yun. Pakiulit nga po nun. Sonia Super Secret Salad Dressing. Para maiksi, SSSS. Apat. Hindi po siya kumukupas? Hindi. Parang PCSO, hindi na. Kaya nga PCSO, hindi kumukupas siya, parang maong. Sonia's Garden also has accommodations for those who want to experience country living at a very reasonable price. Pero ang ikinatuwa sa lahat ni Jason, Ang isang pwedeng gawin dito sa Sonia's Secret Garden ay ang pagpapa-spa. Kaya samahan niyo po ako. bottomless coffee, Pagtitimpla mo kami, syempre. at kanino nga ba ang bahay na ito? Kay Santa Claus? Susunod na sa Best Travel Show ng Bayan. Tayong mga Pinoy certified coffee addicts. Buti na lang, nakaramihan sa mga masasarap na coffee beans ay nandito sa bansa, lalo na ang mga galing ng Batangas at Tagaytay. A 20-minute ride from the heart of Tagaytay City is the Coffee Farmhouse of Alfonso Cavite. Dahil sa ganda ng klima dito, ilang variety ng coffee ang napaparami ng Coffee Farmhouse. Alam niyo ba, itong isang puno ng kape nakakapag-produce ng 93 cup for a year. Wow. Yun ang alam ko, 3 Yes, that's right. Isang Yeah, correct. puno. Itong si Jason, nagmagaling na naman. Pero in fairness sa kanya, tama ang kanyang trivia. At bukod sa pagiging coffee farm, ginawa na rin itong vacation getaway.
na tunay namang nakaka-relax ang paligid nito. Pumunta ka dito sa Tagaytay para mag-relax, di ba? Oo. It's kinda not that malapit sa Taal Volcano at lahat. Medyo may kalayuan, pero makaka-relax ka dito. And from the looks of it, malabas, mukhang comfy naman siya, di ba? Yeah, and yung mga windows may, ano tawag ito? Hindi papasok yung mga lamok, mga ipis, May screen. screen. Yan. So tignan natin kung magkano, baka naman mamaya magulat tayo sa presyo. Ano ka? Try natin, malay mo. Oh.